What's up guys? What's up mga katropa? Nakatikim na ga kayo na re? Ari nga pala kung tawagin sa lugar namin ay litog. Napakasarap ito at napakalasa. Lalo na sa mga ganitong luto. At sa video nga pala na to, papakita namin sa inyo kung paano namin kinukuha ito. Kaya ngayon, intro muna. Pasok! Magsisimula nga pala tayo mga tropa sa isa namang mahabang lakaran, katulad dito. At sa paglalakad nga namin na to, ganito nga pala ang aming dadaanan, mga naglalaki ang palisdaan dito sa lugar namin. Wow! Sa part nga pala na to, sabi ng mga tropa ko, ba't di kaya natin lusumin yan para may mahuli agad tayo? Sabi ko naman, masyado namang malalim ang tubig, mamaya na lang pagtulog na ang may-ari. Charot lang. Share ko nga lang pala sa inyo mga katropa. Ang fish pond nga pala na napakalaking ito ay tinatawag dito sa aming Asyapak. Wow! Dito nyo nga pala ito matatagpuan sa Nag-Iba Uno Nauhan, probinsya ng Oriental Mindoro. At sa part na ito mga katropa, medyo malapit daw tayo sa spot na pagkukuhaan na natin ng litog. Sabi ng mga katropa ko, mga 2 liters na lang daw ang lalakarin namin para marating namin yung spot. Kaya nga napaisip ako bigla, Ha? dapat hindi naman liters yun kasi sobrang layo. Diba dapat inches lang? Charot lang. At ito na nga guys, sa habag at awa ng puong may kapal, darating rin namin ang aming spot. Dito nga pala kami mga katropa nangukuha ng litog. Dito sa mangroves area ng aming lugar. Wow! Medyo malalim nga pala ang tubig ngayon mga katropa kasi malapit na ang high tide. Pero syempre, baka tropa trippings to, hindi kami papatinag. Kaya nga sa part na to, naghahanda na ang lahat sa paglusong para manguha ng litog. Kaya nga pinamunahan ko na agad dahil sobrang excited ko na matesting itong gaggers na nabili ko sa Shopee. Pero ang mga katropa, sa pangunguha nga pala ng litog, hindi na rin kailangan ito. Eme-eme lang nga pala yan mga katropa. Dinala ko lang para mabasa ng tubig. At sa part nga pala na ito mga katropa, bigla ko naalala yung buhay namin noon nung kami mga musmus pa lamang. Dito nga pala sa lugar na to, nung mga bata pa kami, namanguha kami ng mga ganito para iulam. Tapos minsan nga pala guys, sa sobrang hilig ko maligo, minsan hindi na ako nangukuha ng ganon. Kaya napapagalitan ako ng nanay ko kapag umuwi. Kasi wala ako naiwing pang-ulam kasi puro paliligo lang ang inatupag ko. Katulad ito minsan nating katropa na to, paliligo lang ata inaatupag kaya wala pang nakukuha. Kustahan pa tayo, isa namang piraso ang dala nito kaya lumapit sa akin para panggabang na naman niya. O di ka, sabi ko sa inyo isa lang ang kukuha na ito. Lumapit lang sa akin para ipagyabang. Yung ka na nga muna, katropa. Mag-i-snorkeling na lang muna ako dito. Baka makita ako ng litog na lumalangoy. At sa part nga na ito, mga katropa, napag-desisyon na namin umahon kasi medyo marami na rin namin yung kuha namin litog. At nilalamig na nga rin pala ako dito sa part na to, kaya gusto ko na rin magpalit ng damit. Para makapunta na kami sa spot na lagi namin tinatambayan. Kaya ayan nga guys, pagkatapos namin magpalit ng damit, diretso lakad na naman kami ng mga tropa. At ito na nga pala yung aming nakuha ang litog. Wow! Comment naman mga katropa kung anong tawag dito sa lugar ninyo. Pagkatapos nga pala namin dinisan, inihanda ko na ang mga sangkap na gagamitin namin sa pagluluto ng litog. Wow! Meron tayo ditong sibuyas, bawang, sile, paminta, tanglad, kalamansi, at ang gata. Ang unang first step nga pala nating gagawin ay magpainit ng mantika. Kapag mainit na ito, unahin muna natin ang bawang sa paggisa. At kapag golden brown ng ating bawang, ay pwede na natin isunod ang ating sibuyas. Isunod naman natin ang sile para may kontensipa ng hanghang.
Pagkatapos noon, sunod na natin ang tanglad para pantanggal lansa. Isunod na din natin itong nakuha nating litog. Isangkot ka natin to sa mga nauna nating ingredients. At syempre, para mas malasahan pa natin ang ating litog, ilagyan natin ito ng oyster sauce. Syempre, huwag din natin kakalimutan ng asin, paminta, at haluin hanggang sa magsama-sama ang mga pampalasa. At pagkatapos nga ng 2 minuto, pwede na nating isunod itong ating gata. At pagkatapos nga nitong kumulo ng 3 minuto, pwede na nating ilagay ang ating pampaasim na kalamansi. Isang kulo na lang to mga katropa at pwede na nating itong i-food trip. At ito na nga mga katropa, ito na ang iniintay natin, luto na ang ating litog. At ito na nga mga katropa, ang finished product man ating pinaghirapan. Kaya ano pang iniintay natin? Food trip na tayo mga katropa. Kaya pwesto na tayo dito sa Gedli at magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga natatanggap nating biyaya sa araw-araw. At i-appreciate ang pagmamahal na natatanggap natin sa Panginoon sa araw-araw. Amen? Amen! Sa part na to mga tropa, syempre wala munang pansinan, kanya-kanya muna kaming mukbang. Ito nga pala ang aking first bite mga katropa sa ating ginataang litog. Yummy! Sobra na masarap, sobra na malasa, sobra na maanghang, 10 sili baga naman. Bago nga pala matapos ang video na ito, nais muna namin i-shoutout ang aming mga taga-suporta. Shoutout at thank you po kay Bro Django. Shoutout din po kay Boy Pasillo Support. Shoutout po kay Elisneri Cabrera. Shoutout din po kay Mom Rafael Oliva. Shoutout din sa iyo, Tox Vlogs. At syempre, shoutout din sa inyong lahat mga mahal naming mga katropa. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Peace!